Chapter 10. Tinanghali ng gising si Vince kinabukasan. Dumaan pa sa ospital at dinalaw si Adrian na nagkamalay na. Pagkatapos ay saka pa lamang tumuloy ng bangko. Napasulyap sa mesa ni Hector. Bakante ito. Siguro'y sa ospital na muna nagtuloy at nagkasalisi sila. "Sir, tumawag ang papa nyo. Hindi nyo raw sinasagot ang cellphone nyo." Ang sekretarya niya. Naiwan niya sa kotse ang telepono habang nasa ICU siya at dinadalaw si Adrian. "Tawagan mo ang papa, Tony." Utos niya dito. "Yes, sir." Nasa bungad na ng hagdan si Moana patungo sa ospital nang makitang lumabas galing kusina si Hector. "Saan ka pupunta, Moana?" "Sa ospital." Matabang niyang sagot. "Sabay na tayo. Doon din ang tungo ko." "I have my own car. Hindi natin kailangan magsabay." Tuloy-tuloy siya sa paghakbang nang hawakan siya nito sa braso. "Bitawan mo kung ano ba?" Subalit lalong humigpit ang hawak ni Hector sa braso niya. "Bakit ba napakailap mo? Dahil ba hindi ko itunuloy ang panliligaw sa'yo at sa halip ay ang mami mo ang pinakasalan ko?" "Dahil hindi nakita ng mami ang tunay mong pagkatao." Asik niya. "At bitiwan mo ko. Dahil kahit ikaw na lang ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa, ay hindi kita gugustuhin." Ngumisi ang lalaki pero hindi siya binitawan. "Actually, Moana, tinulungan mo kong mapakasal sa akin si Adrian." Natigilan siya roon. "Anong ibig mong sabihin?" "Remember the scene you created nang mahuli mo kami ng mami mo sa opisina niya?" Hindi sumagot ang dalaga, bagaman nagbalik sa isip iyon. "I've been pursuing both you and your mother, Moana, at the same time. Matigas pa siya sa'yo in a very subtle way. At ang nangyari sa opisina niya'y ang huling effort ko para pumayag siyang magpakasal kami, though I wasn't really sure na mapapapayag ko siya. Biyuda ang mami mo at bata pa. So I thought she needed someone like me. Ang pukawi ng..." Ibiniti nito ang sinabi at malisyosong tumawa. "Walang hiya ka?" "Inabutan mo kami sa ganoong tagpo. Your mother trying to resist my charm half-heartedly. At ikaw ay nagtitili sa pandinig ng mga empleyado. Presto! Your mother married me." Tumawa ito sandali bago muling kumormal. "Kaysa mapahiya sa mga empleyado, ay nagpakasal siya sa akin. Okay na sana. But how would I know na may ganoong katinding asma ang mother mo? Na wag lang hindi ma-excite ng husto'y inaatake." Nagkibit ito ng mga balikat. "Oh well, hindi sa lahat ng pagkakataon. At napagtitiisan ko ang mumunting biyaya." Muling tumawa ito. "I knew you married my mother for her money." Tiing bagang niyang sabi dito. "But you will be very disappointed, Hector. You won't get a cent. Walang minanang pera ang mami sa daddy." Natigilan ng lalaki. "Sa batas natin, Moana, kung nakakalimutan mo, hinati niyo ni Adrian ang property ni Henry. At sa sandaling mamatay si Adrian, ay hahatiin nating dalawang naiwan sa kanya." Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Moana. "Iyon ay kung tinanggap ng mami ang nakalaan para sa kanya, Hector." Nagsalubong ang mga kilay ni Hector at sinaklit siya. "Linawin mong sinasabi mo." Ang mansyon lamang na ito ang ginusto ng mami na nasa pangalan niya. She declined what is legally hers at ginawa niyo ng kasulatan. Itinaas niya ang muka at nasiyahan sa nakitang pagkabigla sa muka ni Hector. "Bago mamatay ang papay official na iyon, nasa pangalan ko lahat ang pag-aari ng mga lang maliban sa ika-4 na bahagi, na ayon sa batas ay malayang maipagkakaloob ng papa sa kanino mang gusto niyang pagkalooban. And Vince was the recipient of it." Malakas siyang tumawa. Tawang agad napigil nang muli siyang haklitin nito. "Kung ganon, ay lalong kailangan kita, Moana." Hinila nito ang dalaga upang dalhin sa library. "Tara doon at pagbigyan mo ko sa gusto kong mangyari." "Over my dead body." Umiling ang lalaki. "I want you alive than dead, sweetheart.
Hindi ka makakatanggi dahil pag ginawa mo yun, ay mamamatay ang mami mo ng maaga. Sayang at hindi ko agad naisip iyon. Ngayon ipagkakaloob mo sa akin ang katawan mo sa tuwing gugustuhin ko. You will be my slave, Moana. At tumawa ito. Hayop ka! Hayop ka! Pinagsusuntok ng dalagang lalaki. Ipapapulis kita pag pinagtangkan mo ang buhay ng mami. Oh no! Nakakalokong umiling si Hector. Hindi ko siya kailangang pagtangkaan. Hindi labag sa batas na magtalik ang mag-asawa, Moana. I won't rape her either. Makahulog ang sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Moana. Hector will seduce her mother to death. Ngumisi lang ang lalaki. So, you see, ikaw lang ay sapat-sapat na. Ngayon ko labis na ikinatuwang hindi namatay kagabi si Adrian. Kakailanganin ko pala siya sa'yo. At gusto ko nga palang ipaalam sa'yo ang isa sa mga talent ko, Moana. I can forge any handwriting, sweetheart. Muli itong tumawa. Sa kabila ng galit ay nag-flash sa isip ni Moana ang sinabi ni Vince sa kanya noong gabi sa beranda. May problema ka ba sa pinansyal, Moana? At siya ang nag-iisang signatory ng mga tseke para sa payroll bago dumating si Vince. Pinipirmahan ni Hector ang mga tseke niya. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya dito. Ngumisi ang lalaki bilang kumpirmasyon sa nasa isip niya. Halika sa guest room, Moana. Hinila nito ang dalaga patungo sa guest room, subalit humawak sa may balustre ng hagdan si Moana. Kriminal! Hayop! Malakas niyang sigaw. Wala mga katulong, Moana. Pinag-day off kong lahat. Sayang lang ang sigaw mo. Gamitin mo yan mamaya sa gagawin ko sa'yo. Sigaw ng kaligayahan. Malisyosong tumawa ito. Oh well, kung gusto mong dito tayo, okay lang. Itinulak nito ang dalaga sa may malaking seti. Akma nitong dadaluhungin si Moana nang bumukas ang pinto at sumigaw si Vince. Vince! Ang dalaga na agad nakatayo at takmang tatakbo dito. Nahagilap ni Hector ang damit niya at hinatak pabalik kasabay ng pagkapunit noon. Bitawan mo si Moana, Hector. Babala ni Vince sa nag-iigting na mga bagang. I'll kill you if you hurt her. Ngumisi si Hector. The knight in shining armor. Ano ba naman ang pagkakagalitan natin, Vince? Dati na namin ginagawa ni Moana ito at sinungaling! Hayop! Hiyaw ni Moana dito. Bitiwan mo siya at sumuko ka ng maayos, Hector. Mariing sabi nito. Napatunayan ang taong kinausap ko. Napalsipikado ang mga perma ni Moana sa tseke. At napag-alaman ko rin na aresto ka sa Maynila sa pagpapalsipika ng mga dokumento. At mabilis na inabot ni Hector ang figurin sa tabi ng mesa at binasag ito. Hindi ka pulis para arestuhin ako, Vince. Itinutok nito ang basag na figurin sa leeg ni Moana na nanlaki ang mga mata. Nararamdaman niya ang matulis na bagay sa leeg niya. Paraanin mo kami ni Moana kung ayaw mong masaktan ko. Hindi nito natapos ang sasabihin. Mula sa likod ay may tila bakal na kamay na humawak sa braso nitong nakatutok sa leeg ni Moana. At agad na pinilipit patalikod kasabay ng posas. Napahiyaw si Hector. Nakakawala si Moana at tumakbong payakap kay Vince na sinalubong siya. Tatapusin ko ang sinabi ng anak ko, Hector Francia. Si Captain Saavedra na itinutok sa mukha nito ang dulo ng 45. Forgery is a crime na nagawa mong lusutan sa Maynila. Pero hindi ang premeditated murder kay Adrian Francia. Itinago mong lahat ang mga bagong biling disc inhaler at pinalitan ng mga walang laman. At paano mo ipaliliwanag ang ipinagtapat ni Santos na ikaw ang mastermind sa pagpapakidnap kay Moana? Napasinghap si Moana sa narinig. Pinisil ni Vince ang balikat niya. Si Hector ay nanlalaki ang mga mata. Patay na ang mga kumidnap kay Moana. Ano kinalaman ko ron? Iyon lang ang pinalabas namin, Francia.
Patuloy ni Captain Saavedra. Nasa ospital sa kabilang bayan si Santos at kaninang umagay natauhan mula sa comatose condition. Itinuro ka niya. Kumawala si Moana sa mga bisig ni Vince at nilapitan si Hector. Tumingala dito. Ginawa ko na itong minsan sa'yo, and it's my pleasure to do it again. Isang malakas na tuhod ang ginawa niya rito bago pa nakaiwas ang lalaki. Namalipit na sinapon ni Hector ang harapan. Muli niyang uulitin iyon, subalit inawat siyang palayo ni Vince. That maniac! Nagpupuyos niyang sinabi kasabay ng paghikbi. Shh! Alo ni Vince. Nahimigan niya ang amusement sa tinig nito. Tiningala niya ang binata. Kinakabahan akong galitin ka, Moana. Wika nito na pinipigil ang mangiti. You rendered Santos invalid. Alam mo ba yon? Hindi siya sumagot at inihilig ang ulo sa balikat nito.